I am for the strictest regulations possible. Oo. Para sa But ibang you tao, still want yan it on the illegal phone. ban. You still want it on the phone kasi ang Pag-debate nakaka-addict, natin. it's on the phone. Yeah, exactly. It's accessible anytime of the day, all day. So, pag-usapan On the other hand, kasi ang isang problema mo dyan, Pag total ban, wala pag yan. masyado mo pinahirap ang Yes. gambling, No. pag nag-ban ka, yung illegal naman na. Yes. Ay, siguro. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Okay. Eto mga kababayan, pag-usapan natin. Ako, Risa Hontiveros na naman. Nag-iba na ng tono. Gusto pala niya talaga ang sugal? Yan yung katanungan natin mga kababayan. Gusto pala talaga ni Senator Risa Hontiveros yung gambling mga kababayan. Ito pag-usapan natin kasi ang isa sa mga issue natin ngayon mga kababayan dito sa ating bansa ay itong sugal, online sugal or e-gaming mga kababayan. Kung titignan natin, tignan nyo kung ano nangyari sa dati nung lumakas yung e-sabong mga kababayan, tignan nyo kung anong mga nangyayari. 'Di ba? Ang daming nawawala at ngayon, isa sa mga issues din ng ating bansa ang paghahanap sa mga missing sabongeros. At ito na nga, ang dami ng yung mga suspect nagsasalita na, mayroon ng mga itinurong posibleng mastermind at ngayon ongoing yung paghahanap sa mga sinasabing labi ng mga missing sabongeros. Again, resulta po yan ng e-sabong. At ngayon, patuloy ang issue sa gambling. Ito naman ngayon ang e-games. Yung mga laro na kahit online, kahit nasa cellphone mga kababayan. Okay? So ngayon, tingnan natin, bakit natin natanong na nag-iba na nga ba ng tono si Senator Risa Hontiveros? At meron pang isa mga kababayan, si Secretary o DOJ Secretary Boying Rimulya din. Eto, tignan natin mga kababayan, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi discuss natin mga kababayan at punahin natin kung anong mga punto dito na mga inilabas na kung saan mukhang nagkabali-bali na mga kababayan. Okay, by the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Ito mga kababayan, itong video, first na video ipinapakita ko. Last year po ito. I think pagkatapos ito ng SONA ni PBBM kung saan dineclare ni PBBM ang total ban ng Pogo. Ito, anong masasabi ni Senator Risa Hontiveros dito? Pakinggan natin mga kababayan. yung 4 na taon ng investigasyon ng Senate Committee on Women laban sa Pogo. Lalo na nitong huli, yung investigasyon namin kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at yung Pogo Hub sa Bamban Tarlac at yung mga sumunod pa na patuloy na nire-raid ng tao pati sa Porac, Pampanga at sa iba pa. So palagay ko kung ang publiko natin talagang napanood yung buong kaganapan ay siguro pati si Presidente ay hindi na iwasang mapansin ito. At ngayong araw isang malaking tagumpay sa lahat ng kumilos laban sa mga pogo nitong mga 4 na taon. Isang malaking tagumpay mga kababayan. Ito nga ang pagdeklara ni PBBM sa total ban ng Pogo. Malaking tagumpay ito sa lahat. Agree tayo kay Senator Risa mga kababayan. Okay? Kasi ako mga kababayan, lahat ng gambling dapat illegal. Pero of course, meron naman tayong eto nga, PAGCOR kasi isa din yan sa mga source of income ng ating bansa, mga kababayan. Okay? But eto nga, itong Pogo, ipinasok ito, ang focus dito ni PRRT mga kababayan,
income din lalo na nung time ng pandemic, income din ng ating bansa. At inallow niya ito kasi offshore gaming ito. Ibig sabihin, ang mga posibleng mga kumpanya at ang maglalaro ay hindi mga Pilipino. Usually Chinese kasi bawal daw sa China mga kababayan, bawal daw yung mga ganyan. Kaya dito sila nagtayo ng hub, Pogo Hub. Okay, so parang inalaw na natin. Anyway, hindi naman, yun nga, yung mga maglalaro, ang apektado, hindi naman yung mga Pilipino. In fact, nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng income sa gobyerno. Pero again, kasi nga, gambling ito, sinasabi ni, ngayon, itong time na ito last year ito, 1 year ago na, sinasabi ni Rizon Tiveros, sa pagban nito, victory or panalo tayong lahat. Ito, patuloy natin mga kababayan. Again, stay tuned kayo mga sulit. Pakinggan natin si Senator Risa. Well, at least hindi pinalampas ni Presidente ang sonang ito na hindi binanggit ang Pogo. At least within the year, makakakita talaga tayo ng pag-cease and desist ng mga operation na iyon. At malinaw yung sinabi niya, ang policy position niya na effective today, banned na ang Pogo. So dapat wala nang bagong lisensya na lalabas dyan. Mag-wind down hanggang katapusan ng taon. Hanapan ng ibang trabaho, yung ilang tens of thousands na nagtatrabaho pa doon. At siguro sa dami ng mga problema ng ating bayan, lalo na sa ekonomiya, sa agrikultura, sa enerhiya, at marami pang iba, ay kaya nating gumawa, di hamak ng mas mabubuting alternatibo kaysa sa isinumpang Pogo na yan. Isinumpang Pogo mga kababayan. At makakahanap pa raw kasi ito nga mga kababayan, nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng income sa gobyerno, pero gusto niya iban, kasi nga naman daw makakahanap pa ng ibang alternatibo. Halimbawa, ito sa mga mawawalan ng trabaho. Diba? So, ibig sabihin, ang pagkaintindi natin, hindi tayo dapat matakot na iban yung Pogo kasi makakahanap tayo ng alternatibo. Makaka-replace ng kanyang kung anumang income ang naibibigay niyan mga kababayan. Yan, tandaan natin yan yung mga punto dito. Last year, ito kay Rizon Tiveros mga kababayan ha. Ito, patuloy natin. Nakakalabas ng bansa si Mayor Alice Go sa Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, pinaghahanap po ng Office of Senate Sergeant at Arms sa tulong ng NBI, si Guo Huaping o Mayor Alice Go. This strong pronouncement from the President, do you think na parang mapapalabas si Alice Go? Or parang ano ba to sa kanya? Parang dapat magbigay ito ng... Well, anyway, stop na muna natin dyan mga kababayan kasi patungkol na kay Alice Go na ito mga kababayan. Yun nga mga kababayan, kung nasubaybayan ninyo itong hearing ni Senator Risa Hontiveros, isa sa mga rason na ayaw niya ng Pogo mga kababayan kasi nga unang-una gambling. 'Di ba? At kapag gambling, nagli-lead daw yan ng iba't ibang krimen. So, ayun nga, lumalabas, nagkakaroon daw ng prostitusyon sa mga babae. Well, posible sa mga lalaki din, mga kababayan. Mga babae, prostitusyon. At, ano pa, kidnapping. Lalo kidnapping sa mga Chinese. Yun nga, iba't ibang krimen. Pang-aabuso, pangmamaltrato sa ibang Chinese, mga nationals. Of course, karamihan. Agree naman tayo dyan. Kasi nga, kaya nga ayaw natin ng gambling. Lahat ng klaseng gambling mga kababayan. Kasi nakaka-addict yan. Okay? So ito yung statement, ito yung mga stand ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan last year. Ito ngayon, pakinggan natin si Senator Risa ngayon mga kababayan, 2025. Okay, ito interview niya, 2 days ago ito, I think, 2 days ago.
kay Karen Davila. Pakinggan natin kung ano ang masasabi ni Senator Risa Hontiveros dyan sa e-gaming, mga kababayan. Eto, pakinggan natin. Nakaspeed up ito. Para mabilis lang. Something you may have in common with definitely Senator Mig Zubiri, online gambling. You had a very strong statement. The phones are not casinos. That's Right. something I didn't think of, but that closed it. The phones are not casinos. That is the Correct. issue here. Now, Correct. Senator, do you think a ban on online gaming and gambling on phones, e-gambling, e-gaming will be banned considering the two companies that are involved in running these games are listed in the stock market. Hindi po sila Pogo, hindi ito Isabong. You know, you have shareholders. They're building themselves as a brick and mortar company. Well, kahit listed sila sa PSE, kung online gambling company sila, in a way, lalo na ngayon, sui generis sila. At tingin ko, wala silang tamang lugar dapat sa mga cellphones natin, sa mga e-wallets, lalo na at saka super apps. We have to have strict regulation, Karen, laban dun sa proven Ang tanong, mga kababayan, are you in favor of the total ban? Pero strict regulation yung sinasabi dito ni Senator Risa, mga kababayan. So, compared last year, anong sinasabi niya at compared sa sinasabi niya ngayon, mga kababayan, patungkol dyan sa gambling. Di ba? Yung Pogo, total ban, dapat ban. Itong e-gambling, regulation lang. Nako, mga kababayan, comment kayo dyan kung ano masasabi niyo dito. Ito, patuloy pa natin. na social harm ng online gambling, lalo na kung magpatuloy tulad ngayon na practically totally unregulated. Okay. Now, online gambling is regulated by PAGCOR. They say that there's a know your customer rigor there. I mean, I'm not sure about that. It just asks, are you 18 years old and above? You know, we've tried it and it's not much. So it's know your customer. But the games and the companies running it are Filipino and licensed. So isang issue po yun. Mas gugustuhin ba ng gobyerno na hindi lisensyado yung nagpapatakbo ng sugal kesa lisensyado? Of course, walang may gusto ng hindi lisensyado, pero kung Pinoy na mga kumpanya sila at lisensyado, then they should be willing and able na sumunod sa mga batas ng republikang ito. At yun yung intention namin na mga naghain ng mga panukala para strictly i-regulate yung online gambling. Regulate talaga, mga kababayan. Regulate talaga. Ayaw talaga ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, ng total ban sa e-gambling. Pinag-usapan dito, mga kababayan, e-gambling. Yung sa PAGCOR, yung sa mga casino, gambling din yan, regulated din yan. Pero hindi yan yung pinag-uusapan natin. Pero of course, gambling din yan. Ayaw din natin ng ganyan. Okay? Pero at least kapag ganyan, nasa casino, may security, may mga personnel, so makikilala at alam nila kung sino yung mga pumapasok. So identify, kung halimbawa, ikaw, papasok ka below 18 years old, of course, makikilala ka, hahanapan ka ng ID. Di ba? At the same time, hindi madali yung access. So halimbawa, mga drivers, sinasabi ni Mig Zubiri, may farmers pa nga. Di ba? So kung ikaw, farmers ka, isa ka sa mga farmers na halimbawa na addict ka sa scatter, driver, taxi driver, jeepney driver at iba pa, ordinaryong manggagawa, o kailangan mo pa pumunta doon sa casino. Hindi katulad ngayon dyan sa e-gambling, mga kababayan, na kahit nagmamaneho ka, pwede kang maglaro. Kahit nakasakay ka lang sa jeep o kahit nasa bahay ka, pwede kang maglaro anytime. Pero, of course, sabi ni Senator Risa, regulate lang. Pero kapag Pogo, total ban. Well, mga kababayan, hindi ko sinasabi dito na dapat, since i-regulate
ni Risa Ontiveros itong e-gambling, dapat i-allow ang Pogo at regulate lang. Hindi ko sinasabi yan mga kababayan. In fact, kabaliktaran. Since gusto mo talaga na walang gambling dito sa Pilipinas, Pogo man yan or kahit na ano, hindi dapat kung talagang totoo kang advokasya mo ang ano tawag nito, ipagpabawal ang gambling, hindi most likely sa ganitong pag-uusap, mga kababayan, nai-expect sana natin na dapat the same din yung stand ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Bakit ngayon? Anong nangyari ngayon? Oh. Kasi baka sabihin ni Senator Risa na nagbibigay ng income itong e-gambling. Yung Pogo naman, nagbibigay din naman, di ba? Mas okay pa nga yung Pogo. Pakinggan natin si Senator JB Ejercito later, mga kababayan. Stay tuned kayo. Mas okay pa nga yung Pogo. Bakit? Hindi naman mga Pilipino ang naglalaro dyan, ang target. Nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, nagbibigay ng income sa Pilipino, yet ang mapipirwisyo, ang malululong sa bisyo ay hindi mga Pilipino, kundi yung mga taong nasa ibang bansa. Diba? Pero itong e-gambling, Filipino companies, posible nagbibigay ng trabaho, pero sino yung mga malululong sa bisyo? Hindi mga Pilipino, di ba? Bakit okay kay Senator Risa? Comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo. Patuloy pa natin. napasundin yung mga kumpanyang ito for the public good. Oo. Kahit know your customer, madali naman ang para sa isang 17-year-old o younger, i-click na, yes, I'm 18 years old. O pagkatapos nun, wala na pong magre-regulate sa kondukta ng kumpanya. Hindi pwede yon, Karen eh. So, Senator, are you for a total outright ban or are you for stricter regulations? Ayan mga kababayan ha. Tinanong ulit ha. Bago natin pakinggan ang sagot ni Senator Risa, klaro mo na, total outright ban or for regulation, inulit talaga. Klinaro talaga. Ito, okay din ito si Karen. Sa puntong ito mga kababayan, na-appreciate ko si Karen Davila dito sa interview na ito. Okay? Kasi gusto niya talagang malaman kung ano yung stand dito ni Senator Risa. Pero sa previous nito mga kababayan, patungkol doon sa kaso ni alias Rene, mukhang scripted. Hindi niya dinigdip yung or kinalkal yung ibang impormasyon na pwede sanang i-release ni Senator Risa. Anyway, ito naman yung pinag-uusapan natin, itong e-gambling. Kung anong stand dito. Ito, pakinggan natin ang sagot ni Senator Risa. I am for the strictest regulations possible. Para sa But ibang you tao, still want it on the phone. You still want it on the phone kasi ang nakaka-addict, it's on the phone. Yeah, exactly. It's accessible anytime of the day, all day. So, pag-usapan namin yan. Kung ang Ito mga huling-huli mga kababayan. effective lang, Ayaw niya ng total ban, strict regulation lang. Di ba? Gusto mo ba sa phone pa rin? Pag-uusapan pa raw mga kababayan. At patuloy natin bago na strict regulation sa cellphones, ay total ban ng online gambling on cellphones. I will study that with a very open and positive mind. Because you are right there. The psychology, the phone makes you an addict, but you go into a casino, it's not common that you'd go there, right? It's but the phone, it's so accessible that on your free time, you'll end up really gaming. So, ito mga kababayan, tama. Ito, pause muna natin. Punta tayo dito kay Pero ito, pag-usapan natin ng bilisan bago tayo pumunta kay JB Ejercito at DOJ Secretary Crispin Remulla, mga kababayan Ito, unang-una, sinasabi ni Senator Risa last year, ayaw niya ng Pogo kasi nagli-lead sa mga iba't ibang krimen. May kidnapping, may prostitution sa mga babae. Kahit anong prostitution, mga kababayan, basta prostitution. Ano pa? At ibang krimen, yung pagbubugbog, di ba? Pero, dito sa e-gambling mga kababayan, iniisip niya dito
na, well, may nagbibigay naman ng income, pero patuloy nga natin. So yun ang problema with the phone. Kasi dito, Abong, I'm not sure. So in a year, that's 200 Tulong ng outright ban. Kasi yung ay ito mga kababayan ha. Ban. Oh. Well, again, hindi ako sumusuporta o nagsusulong ng outright ban. Kasi yung iilalim lang sa underground, mas mahirap i-enforce ng law enforcers yung batas doon. I am for strict regulation. Saan kukunin ng gobyerno yung sasabihin nila na foregone revenues? Yeah. Kwentahin natin yun. No? Every year, nag-appropriate ang Kongreso ng budget, nag-identify kami ng sources of revenue. Pero, ikwenta din natin yung monetary equivalent. Social harms prevented. No? Yeah. Magkano ang maititipid natin sa health expenditures para sa addiction rehabilitation? Magkano ang matitipid natin sa foregone incomes ng mga tao na hindi na maa-addict sa online gambling at hindi masisiraan ng pamilya, ng hanap buhay o trabaho? Magkano ang matitipid natin dun sa paghilom ng mga pamilyang hindi masisira nito online gambling? Because I wanted to ask you is we did stories on TV Patrol and it's interesting like let's say hindi na minor ang issue no sa Ito nga mga pause muna na. Stop na muna natin dyan. Dyan pala yung parte. Ito pag-usapan ha. Kinukonsidera rin naman dito ni Senator Risa mga kababayan. Tingnan nyo yung logic ni Risa Hontiveros dito. Kinukonsidera niya ang pumapasok na income galing sa pagcore, gambling, katulad niyan, e-gaming. Okay? Pero kinukonsidera din niya kung ano yung magiging resulta kung halimbawa madaming Pilipino ang nagiging addict sa gambling at iba pang krimen. So mas titignan daw kasi mas posibleng makakaroon ng savings, malaking savings compare doon sa mag-rehabilitate ka ng mga taong nagiging addict na sa sugal. Pero ito mga kababayan, balikan natin sa Pogo, apply natin sa Pogo. Tingnan natin. May pumapasok na income? Yes. Nagbibigay ng trabaho? Yes. Gagastos ka ba sa posibleng maa-addict sa sugal? Patungkol sa Pogo ha? Most likely, zero. Kasi mga kababayan, hindi naman ang target nga ng Pogo ay ibang bansa. Dito lang nag-open yung kumpanya dito lang nag-open sa Pilipinas. Okay? So dito ngayon papasok yung tanong natin mga kababayan, ano nga ba talaga ang totoong gusto ni Senator Risa Hontiveros? Kaya nga tanong natin nag-iiba ng tono. Tingnan nyo mga kababayan. Baka sabihin ninyo na hindi naman nagli-lead ng krimen. Comment kayo dyan mga kababayan. Sa tingin nyo, itong e-gambling, hindi nagli-lead ng krimen? Posible, wala pang naibalita ngayon. Pero mga kababayan, tanong nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala ninyo, marami nang nasisirang pamilya. Ako personally, may nakikilala na ako, may nadidepress na kasi baon na sa utang. Okay? Nagiging addict na, hindi na natutulog, kaya hindi na makapagtrabaho kasi nakafocus lang doon or gabi-gabi kaharap yung cellphone kasi nagsascatter. Di ba? Sa tingin nyo, hindi ba maglilid din yan or doon sa prostitution? I-comment nyo dyan mga kababayan. But ito, bakit ayaw sa total ban? Sugal din naman ito, di ba? Apektado ang mga Pilipino. Bakit ayaw sa total ban? Bakit sa stricter regulations? Doon sa Pogo, total ban. So ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga ang totoong stand ni Risa Hontiveros? Kaya dito mga kababayan, mapapatanong tayo dito. Ako personally, ito tanong ko ha. Ito tanong ko. Comment kayo dyan kung anong masasabi nyo dito. Sa tingin nyo ba, meron kayang benefactor si Risa Hontiveros mga kababayan na involved dito sa e-gaming mga kababayan?
Well, tanong ko lang yan mga kababayan, i-comment ninyo kung ano masasabi niyo. Kasi, tingnan niyo, ayaw mo sa Pogo na sugal, hindi naman gagastos yung bansa natin doon sa pag-rehabilitate kung sino man ang magiging addict doon. Pero, gusto mo dito sa e-gaming na ang maapektuhan yung directly yung mga Pilipino. At most likely, gagastos ka eventually doon sa pag-rehabilitate ng mga taong magiging addict dyan. Yan kababayan ha. Ito, delikado yan. Kasi nagdududa na tayo dito mga kababayan. Unang-una, parang firm, na-appreciate natin kasi ayaw talaga ng sugal. Di ba? Yet ngayon, nag-iiba ng tono na mga kababayan. Ito mga kababayan, pakinggan natin dito ano din ang masasabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Ito. Atake Maganda Chairman kanya Al ginagawa, oo. at nakinig siya, pinagbawal niya na yung mga online gaming advertisement ads, mga saka ads. yung mga billboard. Malaking tulong yan. Proactive siya. Proactive. For Kasi the first, naging sabi ko nga on the proactive way siya. dito dito sa DCRA, siguro sa EDSA, siguro 6 or 7 out of 10 billboards panay online gaming. Ganun ba? Oo, ang dami. Sobrang dami, ganun karami. Kaya Outdoor game. saka sa akin hindi personally, I think mas malala ito sa Pogo kasi ang Yan mga kababayan ha, mas malala ito sa Pogo kasi number one, easy access cellphone, mga Pilipino apektado. Kahit bata, kahit maliit unti-unti lang na amount, pwede. Diba? ang pinagkukunan nito ang Hindi naging na malayo sa isabong. Pilipino mismo. Hindi na malayo sa isabong yan. Saka Pilipino mismo. At least si Pogo sa labas eh. Ayan ha. Si DOJ Secretary Boying Rimulya pa may sabi mga kababayan na di na malayo sa isabong. At tingnan nyo kung anong nangyayari ngayon. Resulta ng isabong. Pero pakinggan pa natin kung anong masasabi niya dito ni Secretary Rimulya. Ang isabong at itong online gaming, Pilipinong ordinaryo ang nabibiktima. May maganda rin ang ginagawa niya na nagiging proactive kasi dapat ma-regulate, they're putting guardrails. They're putting the guardrails Dapat may already. Sa safeguards na. regulations. Tama. Siguro tama yung i-regulate, lagyan na taasan yung taasan yung limit muna bago ka. Yes. Kasi talagang May mga guardrails naman sila na ilalagay. Kasi On naman, the other hand, kasi ang isang problema mo dyan, pag total ban, wala pag yan. masyado mo pinahirap ang Yes. gambling, No. pag nag-ban ka, yung illegal ang mananay. Yes. Ay, siguro. Yun naman ang mahirap. Lalo ngayon sa technology. Ay, sus, Ang dali. Ayan, pause muna natin bago natin tapusin mga kababayan. Ito, importanteng punto. Sinabi din ito ni Senator Risa mga kababayan. Tingnan ninyo ha. Nagsang-ayon dito ang idea ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan at idea dito ni DOJ Secretary Boying Rimulya na kung saan ayaw nila ng total ban. Bakit? Magiging problema daw din yung illegal. Tingnan nyo kung gaano sila kagaling mag-isip mga kababayan. So, mag-isip tayo kung anong mga illegal ngayon. Marami namang illegal, di ba? So, gawin na lang na yung mga illegal ngayon mga kababayan. Gawin na lang nating legal, bigyan na lang natin ng permit at i-regulate lang. Katulad niyan ganyan, sinasabi nila dyan sa e-gambling kasi mahihirapan ang gobyerno na tuligsain kapag illegal na. Ganyan. DOJ Secretary ang nag-isip niyan mga kababayan at isang senator na si Risa Hontiveros. So, ano sa tingin nila ang kapasidad ng gobyerno? Imagine, DOJ Secretary mga kababayan, iniisip na ang gobyerno mismo walang kakayahan na tuligsain kung anumang illegal ang papasok dito sa ating bansa. Kaya iniisip na lang, sinasabi na lang na bigyan na lang ng permit at i-regulate lang.
The same thing kay Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Oh. Kasi mahirapan yung gobyerno kapag illegal na, kapag total ban, magiging illegal, underground na, gawing legal na lang. I-regulate lang. So bakit di na lang natin lahatin? Lahat ng illegal, bigyan na lang ng permit, tapos i-regulate lang. Nako mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Anyway, dyan, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito sa mga pag-iisip ng dalawang to mga kababayan. Dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe na rin po sa ating chat. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.